Isang magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras na ito ako po'y bumabati sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, ito po ay panibagong talakayan na naman po at atin po pakikinggan dito po kay Sangkay Janjan. Ano po, dito po sa bigas ng atin pong Pangulo na kanya pong ipinamamahagi dito po sa Visayas area. Pakinggan po natin. Kasi para sa kanila, mas marami sila. Diba? Para sa kanila, mas marami sila. Ngayon, mga sangkay, nakita po natin, no? Ang mga Pilipino ay hindi magpapabola sa politika kung ang pinag-uusapan, mga sangkay, ay kaginhawaan na po sa buhay. Okay? Ang ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapagaan po ang buhay ng sambayanang Pilipino. Dahil deserve po ng mga Pilipino, mga sangkay, na makaranas naman po ng maayos na pamumuhay. Buti nga tayo, mga sangkay, hindi po tayo katulad sa mga toxic DDS. Diba? Yung mga toxic DDS, talaga nga namang lahat ng ginawa ng presidente, lagi pong kontra. Para na po silang makabayan black. Para na po silang makatuton. Ang tawag na dapat sa kanila, makatoxic DDS. Makatoxic, sobra kasing toxic na mga yan, di ba? Panoorin natin. Kasabay din ng selebrasyon ng Labor Day ay opisyal nang inilunsad ng pamahalaan ang programang Benteng Bigas meron na sa Cebu Provincial Government ngayong araw. Lubos ang pasasalamat ng mga residente sa lalawigan ng Cebu sa programang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yun, nagpapasalamat. Bakit sila nagpapasalamat? Dapat lang naman talaga, kumbaga tayo mga Pilipino, wala po kasi talagang ibang presidente. PBBM lang po talaga ang nakagawa niyan. Okay? Hindi yan nagawa ng kahit kasinong presidente, yung pababa. Talaga naman pong dapat na magtayo magpasalamat bilang mamamayang Pilipino kasi talaga namang walang presidenteng nakagawa niyan kundi po si BBM na makanyang mapababa ang bigas ng 20. Imagine po. Yan dati nang yan po sinabi ng ating Pangulo na kanyang pangarap. Sabi ko malabo yun hindi mapapatupad yun. Aba yung palang dati na malabo, imposible, naging posible ngayon sa panahon ng ating Pangulong BBM. Kaya salamat po kasi napakalaki pong bagay po niyan sa kagaya po nating mga ordinaryong Pilipino. Sa mga may kaya at mga mayaman, baliwala naman sa kanila yan. Pero sa ating mga mahirap at talagang karamihan ng mga Pilipino ay mahirap, ay napakalaking bagay po niya sa atin mga kababayan. Tuloy po natin. Ayun ang presyo ng bigas. Si PBBM lamang po ang nakagawa niyan. Di ba? So ngayon, problemado po yung mga dilawang DDS. Kasi no choice sila Andyan na yung bigas. Kailangan naman nilang pigilan yung mga truck-truck na bigas. Ito pakita ko sa inyo. Ito yung mga dinideliver na bigas. Ganito siya kadami. Truck-truck po na Ito. I-check nyo yung bigas. Ito, ang nakakatawa po sa mga dilawang DDS, hindi pala, toxic DDS na para mas madali. Ang nakakatawa po sa mga toxic DDS, mga sangkay, nag-iinarte sa bigas. Akala mo naman talaga, mga alta, arte-arte sa bigas, akala mo, alam nyo yung, pag nag-iinarte kayo, dapat binabagay sa mukha yan. sorry. Naging bully tayo Hindi, joke lang John. Joke lang. Hindi, seryoso. Huwag tayo mag-inarte. Alam niyo yung ganitong bigas, galing po yan. Yan, nakikita niyo mga sangkay. Yan po yung itsura ng bagong aning bigas. Paano ko nalaman? Guys, ako po ay isang
Okay? Ako po ay isang anak ng magsasaka. Okay? Anak po ako na magsasaka, mga sangkay. At para po sa inyong kaalaman, ako po ay nakaranas na magtanim ng palay. Kasi noon mga sangkay, di ba, yung mga palayan yan, kahon-kahon yan, mga sangkay. Ngayon, sabi nila Papa, okay, ikaw, tatlo kami magkakapatid nun eh. Okay, gusto nyo, kumita kayo ng pera. O ngayon, magtanim kayo ng palay. Yung isang kahon sa inyo yan. So wala kaming ibang gagawin doon, kundi kami mag-aalaga, kami magsasaayos, kami rin po mag-harvest. Ngayon mga sangkay, noong na-harvest na, halos ganito po yung itsura. Pero masarap na bigas yan kasi bagong ani yan. Huwag kayong maniniwala sa mga propaganda, pinapagalat po dyan ng mga toxic DDS na may mga bigas na maiitim. Sila po ay mga sinaniban na ng pagiging, sinaniban po ng espiritu ng pagiging isang toxic DDS. Ginagawa po nila ngayon ang lahat ng kapamaraanan para po magmukhang hindi totoo. Para po, mga sangkay, madiskaril itong ginagawa ng pamahalaan natin ngayon na pagpapababa ng presyo ng bigas. Kaso mahirap po yan. Paano nyo kakalabanin yung government? Kahit anong paninira nyo, hanggat nakikita ng taong bayan, mga sangkay, na ito pala yung ginagawa ng pamahalaan, wala silang magagawa. Kita nyo ngayon, nagpapasalamat yung marami, di ba? Guys, sa Visayas pa lang po ito. Pero nationwide po ito mangyayari. At yan po yung kaabang-abang. Okay? Yan po yung kaabang-abang. Ang goal, ito yung goal ng pamahalaan. Ang goal ng pamahalaan, pagdating ng 2027, sufficient pa rin po ang bigas. Mababa pa rin po ang presyo ng bigas. Up to 2028. So ano na ang mangyayari? Kapag iba na ang Pangulo, tataas muli ang presyo ng bigas? Well, ganun po talaga ang mangyayari dyan. Lalong-lalo na kung mga walang utak ang papalit sa matalino natin ngayong presidente. Di ba? At ako po mga kababayan naniniwala, baka dumating din po yung panahon na mag-export na rin po tayo ng bigas. Kasi po talagang yung nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari talaga yung kanyang pangarap na yun na 20 pesos ano po. Pero siguro sa akin po nga pananaw, maaaring magawa rin po ni Pangulong BBM na tayo po ay makapag-export, na dumating yung panahon na yun makapag-export ng bigas. Yun po sa akin pong pananaw, sa aking paniniwala, baka po magawa yun ng ating Pangulong BBM. Tuloy po natin. Hindi na po yan. Nasanay kasi tayo nung panahon po nila PRRD, nila Noynoy Aquino, na yung bigas, mga sangkay, pag sinabing galing sa NFA, mga stock, may mga bukbuk. Tama po yan, tama yun. Hindi na po yan ganun. Pag NFA, Ayaw ni PBBM talagang ng ganyan. Alam nyo naman yung mga Marcos, expert po yan pagdating po sa agrikultura. Napaka-hands-on yan ni PBBM. Papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-hands-on ni PBBM pagdating po sa agriculture, ha? Para makita ninyo. Tingnan po ninyo kung gaano ka-hands-on si PBBM sa agrikultura. Pumupunta po yan, mga sangkay, sa mga palayan. Hindi po yan nag-iinarte kahit nakabarong yan. Pupunta yan doon para tingnan yung mga palay. Sino yung presidente na gumagawa niyan? Si BBM lang. Tingnan nyo, mga sangkay. Mayroon pa yan Ito. Tingnan nyo to. Sino yung nakasakay dyan sa bagong pang-harvest na yan? Si PBBM, mga sangkay. Mga bagong equipment yan na, mga bagong equipment yan ngayon
na ginagamit sa pagsaka, mga modern. Yan o, si PBBM yan, mga sangkay. Kita nyo yan? Ganyan po ka-hands-on ang presidente ng Pilipinas natin ngayon. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit po ganun na lamang, mga sangkay, ang pagbaba ng presyo ng bigas ngayon. Hindi pa po natin ang pinag-uusapan natin ngayon 20 pesos na bigas. Pero kung pupunta ka po sa mga palengke kahit po sa Metro Manila, makakabili kayo doon ng 30 pesos up to 40 pesos mahigit. Bakit? Magaling si BBM eh. Ang ganda ng sistema na ginawa niya. Mamaya, malalaman niyo mga sangkay, pag-uusapan natin yan. Okay? Okay, tanyo, ano sabi nila ni nanay mga sangkay? O, tingnan niyo po. Sumunta daw, ma'am. Masama tayo sa bukas, ma'am. Okay lang? Okay daw. Mayora? Okay naman, Walang mabaho. Walang mabaho, mga sangkay. Ang tanging mabaho lang, mabahong pag... Alam lang po natin yan, ano po mga kabayan, na talagang pag NFA, talagang amoy, amoy stock, amoy luma. O ganun po dati, noong mga nakaraang mga naging presidente, talagang pag sinabing NFA, talagang may amoy. Tapos pag kinain mo yung bigas, hindi talaga siya masarap. Parang, ano ba tawag dun sa ano na yun, pag kinain mo ay parang kalimutan ko tawag dun, na hindi siya masarap kainin. Ganun po yung pag sinabing NFA, may amoy, minsan may bukbok, ganun. Pero ngayon, magandang klase ng bigas po. uugali ng mga toxic TDS. Alam mo guys, ito galing kasi yan sa alam nyo ako, minsan minapadalhan po ako ni mama ng bigas sa Bagong Ani, yung galing mismo sa palayan namin. Minsan nagpapadala po yan dito. Tapos, sobrang bango talaga pag niluluto. Hindi mo talaga mga sangkay sa iba. Iba talaga. Diyos mio, Marimar. Oo, hindi na mabaho, sabi ni nanay, ha? At sa isa, kaning pareha sa bukas na mani itsura inik. Ito pa. Ito, reaction po ni nanay ulit. Iba naman to, mga sangkay. Yeah. Namoy ni nanay, ha? Namoy, may mga toxic TDS ba dito? Papasok kayo dito. I-debunk nyo si nanay. Okay? Ano po yung amoy niya so far? Ano yung amoy niya so far? Pindot, parang bagong Indot, ibig sabihin masarap daw. Lami kayo. Maganda. Sabi ni nanay yan, ha? Sabi ni nanay. Ganito yung dala namin galing sa Bohol. Ganyan daw yung dala niya galing sa Bohol. Ibig sabihin, galing po doon sa Bohol, halos ganyan din, mga bagong Maganda ani, talaga, mga maganda sangkay. yung bigas. Hapon. Bagong ani. I told you, bagong ani. Bagong Sabi niya, ani. mga sangkay, ganito daw din ang kanyang dala, galing Bohol. Ganyan din yung amoy, bagong ani. Sabi sa inyo, mga sangkay. Pindot, parang bagong ani. Ganito yung dala namin galing sa Bohol. Hapon. Bagong ani. Diba, bagong ani. So parang bagong ani. Okay. Yung kulay, kumusta naman po so far? Ganyan din ang kulay niya. Diba, ganun din yung kulay. Ito kasi yung mga dilawang DDS o mga toxic DDS, anak ng toko, Gusto talaga nilang siraan. Actually, hindi talaga sila naghahanap ng 20 pesos na Alam naman po na sa lagang ganun, yung mga taong sarado na ang isip, at hindi nakikita yung mabuti na ginagawa ng gobyerno, lahat na lang po ng gagawin niyan, puro mali, ganyan po talaga ang mangyayari niyan. Tuloy po natin. ang bihira, totoong bumibili kasi sila ng bigas, hindi po yung tipong kagaya. Ito pa, isa pa sa punto nila na sobrang nakakatawa. Sabi nila, mga sangkay, dahil mag-eleksyon na, kulang kasi sa boto sa Visayas, kaya doon sila nagbibigay ng doon sila nagtambak ng bigas. Teka lang, kung yan pala yung iniisip nila, hindi po ba dapat sa Mindanao?
Kasi sa Mindanao, maraming DDS doon. Na talaga mga utak eh. Yan po, dahil bumibili ah. Malaking tulong, ang dami kong bumibili, oh. Sisiraan ng mga DDS. Nakakaya kayo, mga paroy. Huwag kayong ganun, ha? Mga anti-poor kayo, eh. Oh, gusto lang nila lagi, mahirap ang Pilipinas para mga Pilipino laging mauuto nila sa kanilang mga paangas-angas na mga pananalita. Ayan, yan ang nangyari. Okay, next tayo. Ito si tatay, bumili ng bigas. Ngayon, sinamahan siya ng reporter sa bahay nila para po magsaing at kumain. Yan na, yan po yung bigas na binili niya. Ngayon, ano siya, viral pa. Pero darating at darating ang isang araw na hindi na po, ano na yan, common na lang nangyayari sa Pilipinas. Atong lungag. O ayan, naglulungag na. Saing. Sino yung mga marunong magsaing dyan? Yung magagaling magsaing. Kasi may iba, mga sangkay, marunong lang magsaing pero hindi magagaling magsaing. Kuratag plato. O ayan, yan po, oh, di ba? Kita nyo yung bigas. Kita nyo yung kanin, mga sangkay. Napakasarap niyan. Ang masabi ko lang, Pakinggan nyo, mga toxic TDS. Asan yung mga toxic TDS? Nandiyan pa ba? O. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Dito lang kayo, walang aalis. sa bigas na ibinta kayo na 20 kilos, okay ra ang lasa. Itong bigas, okay, mas okay. Okay. Sana tuloy-tuloy na itong 20 kilo. O, ayan ha. Mr. President, thank you. O. Nagpapasalamat kay PBBM. Nako, Talagang gano'n na lang po ang gagawin. Ano po, talagang masaya sa kalooban na natapababanggayan. Talagang masasabi mo na lang na salamat sa ating, siyempre, una sa Diyos, na meron tayong ganitong Pangulo na ang iniisip po ay yun talagang mga mabababa, yung talagang mga mahihirap. Sa mga may kaya at mayayaman, hindi man nila iniinda yan. Pero sa kagaya po nating na mahihirap lamang, talagang napakalaking bagay po niyan sa atin, mga kababayan. Ito pong magkaroon ng ganitong kababang bigas. Tuloy natin. po natin. Kakabatikos nyo kay PBBM, kakahanap nyo ng 20 pesos na bigas, ngayon natupad na. Ngayon, kayo naman ang hahanapan, asan na yung 7 pesos na bigas, sabi po ni nanay, yari kayo ngayon. Nagutin nyo yan, nasa na? Yung mga toxic DDS ba dito? Oh. Kasi meron talagang ipinangako si Pangulong na Duterte nung SONA noon, na narinig ko rin po yun, na pinangako niya, hindi po pangarap yun, pinangako niya na talagang yung 7 pesos na bigas. Yun po talagang malabo po, at hindi po talaga nangyari. Pero itong pangarap ng ating presidente, talagang nakita, nasaksihan na po natin ngayon na talagang nabibili ng mga tao. Sabi nila vote buying, hindi po vote buying, binibili nga po yung bigas ng mga Pilipino. Tuloy natin. Asan na yung mga toxic DDS dito? Hinahanapan na yung 7 pesos na bigas. Bulag ang mga DDS kasi bayaran sila Uy! Di ako may sabi dyan ha. Si nanay yung nagsabi niyan. Magkano po, magkano? 7! Si Pangulong Duterte? Ako! Hinahanap talaga yung 7 pesos. Yari kayo ngayon. So paano yan? Hinahanap na yung 7 pesos ni nanay. Pangako daw po yan noon. Si nanay, ginagalit po ninyo eh. Meron na akong kopya. Mayroong kopya. Yari kayo. Sa sinalita niya. May kopya siya sa salita ni PRRD. Nako, patunayan niya yun. Ano?
Galit na tuloy siya. Grabe pala. Unay, sa ating mga magsasaka, ano pong masasabi niyo sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon? Ay, maganda. Magbigay ng mga titulo ng lupa ng O ating yan pa, mga titulo ng lupa. mahal na Pangulo na tila ba Oo, totoo po yun. Pamigay talaga si Pangulong Bongbong. Eh, bulag ang mga DTS eh. Kasi bayaran sila eh. Oh! Bulag pala kayo eh. Yan ang mahirap. Bulag pala kayo eh. Ba't kasi kayo bulag? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ito ba? Di pa tayo tapos dyan. Oh. Alam nyo, tapos na tayo dyan. Hindi pa, hoy. Di pa tayo tapos. Oh, ngayon, ito na. Pag-usapan natin, bakit nga ba nagmura yung bilihin? Bakit nga ba bumagsak ang presyo ng bigas? Tandaan po ninyo mga sangkay, ang presyo ng bigas, hindi lamang po sa 20 pesos. Bago pa po dumating ang 20 pesos na bigas na pangarap ni BBM, doon sa Visayas, mababa o bumababa na po yung presyo ng bigas sa mga market. Kahit pumunta kayo ngayon dito sa Metro Manila, yung mga taas sa Luzon, di ba? Pumunta kayo sa mga palengke, bumili kayo ng bigas, makakakita kayo doon ng 35 pesos, 32 pesos, 40 pesos, 40 May plus 34 nga. ang kilo. Malaki na po ang ibinaba ng bigas. Mula po sa 60 pesos up to 30 pesos to 40 pesos. Bababa, di ba? Kahit kayo. Kayo na mga hindi, wala pa naman ng 20 pesos sa bigas sa Metro Manila eh. At saka sa Mindanao eh. Punta kayo sa mga palengke, picturean nyo yung presyo ng bigas. Kung gaano kamura. Mura po ngayon. Murang-mura po ngayon ang bigas. Sabi ko nga, kahit hindi na Mr. President, kahit hindi na dumating sa 20 pesos, ang importante itong bigas ngayon mapababa. Ito nakikita po natin, 30 pesos na bigas, 40 pesos na bigas, laking ginawa na po niyan, mga sangkay. Kaya nga lang, pursigido si PBBM na maabot ang 20 pesos na bigas. Ngayon, anong nangyari? Ang tanong kasi dyan, ano ang nangyari? Bakit bumaba ang presyo ng bigas sa buong bansa? At mayroon na pong 20 pesos na bigas ngayon. Ito ang nangyari mga sangkay. Panoorin natin. Maraming nagtatanong, paano daw napababa ni PBBM ang presyo ng bigas? Aha. Oo, dati parang imposible pero ngayon nagbubunga na ang mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Ito lang naman mga kababayan ang rason kung bakit bumaba ang presyo ng bigas. O, makinig ha, makinig. Kasi it takes time po talaga. It takes time para po mangyari yan. Kailangan po dumaan sa proseso. Ito ang nangyari. Una, Si PBBM ay namahagi ng mga makabagong makinarya sa ating mga magsasaka yun. mula sa traktora, mechanical dryers at combined harvester para mas mapabilis at mapagaan ang produksyon ng palay. Uy, salamat po sa super sticker kay Miss Sopladita Yuri. Okay, tuloy tayo mga sangkay. Pangalawa, namigay Pangalawa, din ang Pangulo ng high-yielding seeds at fertilizers sa mga magsasaka kasabay ang Soil Health Program ha? para mapalakas ang ani at kalidad ng ating bigas. Aha. Pangatlo, nagtayo si PBBM ng mga solar-powered irrigation projects na nagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na patubig. Kaya kahit tag-init, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Pang-apat, nagtayo din ang Pangulo ng mga modernong rice processing centers para siguraduhin ang kalidad ng bigas at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Aha. Ilan lamang ito sa mga programang isinulong ni PBBM na nagpatibay sa rice industry ng Pilipinas. You see? Ngayon, himay-himayin po natin. Ano nga ba talagang ginawa ni PBBM? Bakit bumaba yung presyo ng bigas? Okay? Oy, salamat po kay Jackie's Vlog sa super sticker. Daghang salamat, madam. Sangkay, solid sangkay po yan. Okay. Ito na. Bakit bumaba ang presyo ng bigas at bakit dumami po ang supply na bigas sa Pilipinas? Ito ang nangyari. Himay-himayin po natin mga sangkay. Ano nga ba talaga ang nangyari, sangkay? Ito yun. Nagtatanong, paano daw napababa ni PBBM ang presyo ng bigas? Oo, dati parang imposible pero ngayon nagbubunga na ang mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Parang imposible talaga. Biruin mo ba naman?
Pabagsakin mo yung presyo ng bigas up to 30 pesos, 40 pesos. Maliban pa po yan sa 20 pesos sa bigas doon. Guys, tanging matalinong presidente lamang po ang makakagawa niyan. Matalinong presidente lamang. Hindi po ang kahit na sinong pulpul ng mga posibleng mamuno. Hindi po, okay? Oy, salamat po sa super sticker kay Sangkay Gretchen Kabading. Thank you so much. Shoutout sa'yo. O, tuloy natin. Ngayon, ito ang nangyari. Ito lang naman mga kababayan ang rason kung bakit bumaba ang presyo ng bigas. Pakinggan nyo mabuti para maintindihan nyo lalo. Oy, thank you so much sa super sticker, Sangkay Jackie's Vlog. Mabuhay ka. O, ito ang una. Una, si PBBM ay namahagi ng mga makabagong makinarya sa ating mga magsasaka. Ayan. Namahagi si PBBM ng mga bagong makinarya, mga moderno makinarya yan. Kasi mga sangkay, di ba nga po, tayo kalakalabaw pa rin di ba? Ang Pilipinas, kahit sa summer mga sangkay, nakikita ko po doon, pang-araro, kalabaw. Di ba? Ganun ang nangyayari noon mga sangkay. Actually, hanggang ngayon naman, may mga ganun pa rin. Pero ngayon si BBM, ginagawa na po niyang moderno ang lahat. Ginagawa na po niyang moderno ang lahat. Ngayon, ito na, nakikita po natin. Yung mga kagamitan, mga modernong kagamitan na ginagamit lamang po yan sa ibang bansa, meron na rin po ang Pilipinas. Bumili si PBBM, libre sa mga magsasakayan, lalong-lalo na po yung may mga malalawak na sakahan para po makita nila ang kalidad nang sa ganon, maging interesado din po silang bumili at magamit po at mapabilis po ang produksyon ng pagsasaka. Ngayon, ito, tingnan po natin. Mula sa traktora, mechanical dryers at combined harvester para mas mapabilis at mapagaan ang produksyon ng palay. Di ba? Yan po yung mga modern ngayon, mga sangkay na pangsaka o mga ginagamit po. Hindi na po tayo katulad doon mga sangkay. Di ba nga po? Lagi po nating dati, kalabaw po talaga. Lahat po na halos ng trabaho sa sakahan, kalabaw ang ginagamit. Naawa na nga ako minsan mga sangkay. Yung kalabaw talagang umagang-umaga pa lang nandun na sa palayan, nag-aararo na, di ba? Grabe talaga. Hoy! Thank you so much, Sangkay Ligaya sa super sticker. Shoutout sa'yo. Mabuhay ka. Okay? Tuloy natin. Ayan po, mga sangkay, di ba? Ngayon lamang po yan nangyari. Noon ba nangyayari yan? Hindi. Nangyayari ba yan noon, mga sangkay? Wala pong ganyan mga supply ng mga bagong kagamitan. Ngayon lamang po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya lang po nakaisip niyan. Alam nyo guys, pasalamat po tayo kasi ang presidente natin si BBM. Kasi kung iba yung presidente natin, baka umabot na po sa 100 pesos yung bigas ngayon per kilo. Legit yan mga sangkay. Kasi nangyari na po yan panahon PPRRD, umabot po ng 70 pesos ang bigas noong 2018. Umabot pa nga ng 80 pesos. Opo. Ganyan po kalala, mga sangkay. Ngayon, Pangalawa, namigay din ang Pangulo namigay ang Pangulo ng high-yielding seeds at fertilizers sa mga magsasaka. Ayan namigay ang Pangulo. Pangalawa, bakit masagana ang ani ng mga magsasaka at bakit sagana ngayon ang mga magsasaka? Namigay ang presidente po natin ng mga libreng mga seedlings. Mga mga pananim, mga sangkay. Libreng fertilizer. Mga abono, mga sangkay na libre. Ano yung pag binili nyo kasi yan doon sa merkado, napakamahal po yan, sako-sako po yan Pero ngayon ang ginawa ni BBM, ito na. O-provide ko na lang sa inyo itong lahat. Kasi, mga sangkay, kapag may fertilizer, ang palay, nagiging mas marami ang bunga. Siyempre, kapag marami ang bunga, ibig sabihin, mas marami ang aanihin. At kapag marami ang aanihin, mas dadami yung produksyon ng bigas sa Pilipinas. Mangyayari, walang gutom sa ating bansa. Kaya nga hindi po ako magtataka kung baka dumating ang isang araw na makapag-export na rin po tayo ng bigas kagaya nung panahon ng tatay niya. O, di ba? Ayaw niyo pa nun, mga sangkay. Tatak Marcos yan. Kasabay ang Soil Health Program para mapalakas ang ani at kalidad ng ating bigas. See? Pangatlo, Ito yung pangatlo. nagtayo si PBBM ng mga solar-powered irrigation projects. Mga solar power irrigation projects. Ano yan, mga sangkay? Ano ito? Pakinggan mo natin.
na nagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na patubig. Kaya kahit tag-init, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Okay, oy, magandang gabi din po kay Sangkay Suset. Welcome back. Okay. Ginawa ni PBBM, ano nga ba itong solar power, ito yung mga sangkay. Ito yung mga nagbibigay supply ng tubig. Ayan po, dahil po sa solar, kumbaga, kahit sobrang init ng panahon, nakakapag-supply pa rin po ng tubig gamit po ang makina. Kasi mayroon pong solar na kung saan nagdadala po, ito po yung nagpapaandar mga sangkay sa makina para po ang tubig tuloy-tuloy. Eh di ba nga mga sangkay, dito sa Pilipinas, pagdating ng summer, talagang napakainit po ng panahon. Walang tubig. Yung tubig galing po sa ilog, ayaw na pong gumana. Mga sangkay. O di ba? So kailangan po talaga ng mga ganitong klaseng equipment, ganitong klaseng mga teknolohiya, nang sa ganon, ang pagsasaka sa Pilipinas, tuloy-tuloy at mas maging maayos. Tama? Ito pa. Sapat at tuloy-tuloy na patubig. Kaya kahit tag-init, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Pang-apat, Ito na ang pinakamahalaga na pang-apat. Pinakamahalaga yan mga sangkay na dapat po ninyong malaman. Ang pang-apat, ito ang isa sa dahilan bakit matindi ang produksyon ngayon ng bigas sa Pilipinas. Okay? Ito ang ginawa ni BBM. nagtayo din ang Pangulo ng mga modernong rice processing centers para siguraduhin ang kalidad ng bigas at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ilan lang Rice Processing Centers. Ano ba yan? Yan po mga sangkay ang dinadalhan ng mga palay. Palay, okay? Halimbawa, mag-harvest po. Oy, salamat po kay Sangkay Gretchen Kabading sa super sticker. God bless. Okay. Ngayon, mga sangkay, dito po dinadala yung mga palay. Sako-sako yan mga sangkay. Halimbawa, mag-harvest. Ngayon, ang problema ng mga magsasaka pag mag-harvest, kanino nila ibebenta? Ngayon, kapag kayong bibili niyan, mga negosyante, asahan na po natin babaratin yan. Kasi hanggat maaari mga sangkay, makikipagtawaran at makikipagtawaran ang mga lokong yan. Kasi nga, gusto nilang kumita. Ngayon, kapag gobyerno ang bibili mga sangkay, kapag may mga ganitong klase, mga rice processing center, guys, gobyerno po ang nagmamaneho na sa kanilang mga palay. Doon na po dinadala at doon na po ginagawang bigas. Sa madaling sabi mga sangkay, bibilhin ng government ang bigas nila, ang palay nila. At gagawin na pong bigas. Doon mga sangkay, hindi po sila babaratin. Ngayon, eto ang matindi dito, alam nyo ba kung ilang peraso itong mga rice processing center sa buong bansa? Ito ay isa lang. Itong nakikita nyo, isa lamang po ito sa marami ng mga rice processing center sa bansa. Alam nyo kung ilan? Ang mga tapos na ganito ay 150 rice processing centers sa buong bansa. Ganyan kalupit mag-isip ang presidente natin. Ang ginawa niya, okay, it's a long process guys. Wala pong mabilis na proseso. Lahat dumadaan po sa proseso na medyo kahit papano matagal. Sabi pa nga, pag dumaan sa proseso na maayos, mas maganda yung kapit. Diba? Mas maganda po yung kapit. Oy, salamat po kay Sangkay Sharin sa Super Stick. Mahalaga po talaga yung rice processing po na yan, ano? Kasi ang isa po kasing magsasaka, kasi ako laki rin po kasi ako sa bukid, kaya alam ko rin po yan. Kasi sa amin, pag kami po ay nag-ani, halimbawa naulan, naulan. Tapos, nung naulanan, nung kinabukasan, hindi sumikat ang araw. Ang mangyayari po niyan, yung palay, mga ilang araw po yon, tinutubuan po yon, nagkakaroon ng tubo. Kaya nangyayari sa amin nung panahon na yon, nalulugi po kami. Pero itong ginawa ng ating Pangulo, napakaganda po, kahit po medyo basa yung palay, pag dinala po doon, kumbaga, hindi po nasasayang yung palay. Kaya maganda po yan talaga naging programa ng ating Pangulong BBM. Kaya yan ang nangyayari kung bakit tumataas ang produksyon ng ating pong palay, ng ating pong bigas. Napakatalino talaga ng ating Pangulong BBM. Ayan, hanggang dyan na lamang po mga kababayan.
At muli po, salamat po sa inyo pong pakikinig. At sana po ay nagustuhan po ninyo itong kay sa kanyang pagtalakay dito po kay Sangkay Janjan. At sana po itong aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at subscribe at ganoon na rin po at mag-share. Ayan, hanggang dyan na lang po. Huwag natin kakalimutan na tayo po ay magpasalamat sa Diyos na lumalang. Bye-bye po.